Tik-tok, tik-tok. Ang sabi ng relo sa aking kaliwang kamay, kasabay ng pagpatak ng bawat segundong lumilipas. Ang oras ay parang isip ng tao. Hindi ito basta-basta gagana kung walang baterya. Katulad ng ating utak, hindi ito gagana kung walang kaalaman ang nakapaloob dito. Mahalaga ang pagkakaroon ng orasan. Dahil dito, nagiging organisado ang mga ginagawa ng tao. Napapanatili nito ang kaayusan at pagkasunod-sunod ng mga bagay na dapat natin gawin sa pang-araw-araw. Dahil din sa orasan, nagiging updated din tayo sa oras. Maraming bagay ang naitutulong ng orasan sa ating buhay. Kung walang orasan, paano na magiging maayos ang gawain ng mga tao? Lahat ng gawain ng tao ay may kaugnayan sa oras. Tulad halimbawa sa ating pagkain. Kumakain tayo sa takdang oras sa isang araw. May mga takdang oras din tayo para tayo ay magtrabaho at matulog. Minsan na rin bang sumagi sa inyong isip? Paano tayo ngayon kung hindi naimbento ang orasan? Alamin natin noong hindi pa ito naiimbento. Ang pinakaunang sukatan ng pagtakbo ng oras ay ang pagbabago ng posisyon ng araw sa kalangitan, mula sa pagsikat nito hanggang sa kanyang paglubog. Paano naman sa gabi kung kailan wala na sa paningin ng tao ang araw? Ang posisyon ng mga bituin ay nagbabago din ayon sa isang regular na galaw. Kaya kahit walang modernong mga orasan, ang mga tao noong unang panahon ay mayroon silang sistema ng pagsasabi ng oras sa araw o sa gabi. Kung ating iisipin, baka ganito pa din ang ating gagawin sa panahon ngayon kung sakaling hindi na-imbento ang orasan. Ngunit, dahil sa pag-unlad ng lipunan, umunlad din ang teknolohiya pati na ang paraan ng pagsukat ng oras. Ang pag-unlad sa teknolohiya ng orasan ay itinulak ng pangangailangan na maging tama sa oras.